Kabanata 3271. Dylan, masyado ka nang lumayo. Hindi pa nga tayo nakakapagdesisyon ng tiyak na oras at lugar para sa kompetisyon ng ating mga sekta. Bakit mo dinala ang napakaraming tao dito sa headquarters ng Flying Phoenix sect natin? Isang figure sa Flying Phoenix City na may malakas na aura ang pumailang lang sa langit at galit na sumigaw. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha. Nakakatakot ang kanyang aura, at mayroon siyang lakas ng isang preliminary grade na banal na Diyos. Ang kakilakilabot na kapangyarihan na kanyang inilabas ay sapat na upang ipaalam sa lahat na siya ay isang kataas-taasang preliminary grade na banal na Diyos, na mas makapangyarihan kaysa sa iba pang banal na Diyos sa parehong antas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang pinuno ng Flying Phoenix sect. Sa Flying Phoenix City, maraming makapangyarihang figure ang dumausda sa kalangitan at lumipad sa likod ng pinuno ng Flying Phoenix sect. Sila ang mga senior na miyembro ng Flying Phoenix sect. Ang ilan sa kanila ay mga preliminary grade na Divine God din. Haha, makinig. Fletcher, si Elder Sheridan mula sa Whirling sect ang namuno sa kaganapan ngayon. Kung mayroon kang anumang problema dyan, sabihin mo mismo kay Elder Sheridan. Ngiting-ngiti ang isang pandak at payat na lalaking nakaitim. Nakatayo siya sa isang malaking airship na may malamig na ekspresyon sa mukha. Siya si Dylan, ang pinuno ng Science Sun sect. Sa tabi ng lalaking nakaitim, nakatayo ang isang matandang nakaputi. Ang kanyang mukha ay walang pakialam at mayabang, na medyo hindi naaayon sa kanyang walang kamatayang ugali. Ang matandang lalaking nakaputi ay naglabas ng isang nakakatakot na aura, tulad ng isang nakasisilaw na araw. Isa rin siyang medium grade na Divine God. Napatingin ang lahat sa matandang nakaputi na may pagkamangha. Bagamat ang Ancient Mysterious Dragon Kingdom ay isang high-grade universe na may malaking bilang ng mga Divine God, karamihan sa mga ito ay preliminary grade Divine Gods lamang. At ang bilang ng medium grade na Divine God ay medyo maliit. Sa buong Ancient Mysterious Dragon Kingdom, ang bilang ng mga medium grade na Divine God ay mas mababa sa 200. Gayunpaman, ang bawat medium grade na banal na Diyos ay kakilakilabot. Hindi na kailangang pumili ng oras at lugar para sa kompetisyon sa pagitan ng Flying Phoenix sect at ng Science Sun sect. Bakit hindi isagawa ang tournament dito? Gawin natin ngayon. Ngunit sa aking opinyon, hindi na kailangan ng kompetisyon. Sigurado ako na ang Science Sun sect ay talagang mananalo at aangkinin ang Heavenly Crater Mine. Sabi ng matandang nakaputi sa tonong hindi mapag-aalinlanganan, na para bang isa siyang emperador na nagbibigay ng imperial na utos na walang sino man ang maaaring pabulaanan. Elder Sheridan, ang Heavenly Crater Mine ay palaging pag-aari ng ating Sky Phoenix World. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo ng Flying Phoenix sect at ng Science Sun sect, na ginaganap kada 100 taon, ay matagal ng tradisyon ng ating dalawang sekta. Wala itong kinalaman sa Whirling sect. Elder Sheridan, sa palagay ko ay hindi nararapat na makisali ka sa bagay na ito. Nang marinig ang mga salita ni Elder Sheridan, si Fletcher, ang pinuno ng Flying Phoenix sect, ay hindi maiwasang magalit. Haha, Fletcher, sinong nagsabi sa iyo na wala ito sa ating Whirling sect? Ang ating Science Sun sect ay naging sangay ng Whirling sect. Mula ngayon, ang mga usapin ng ating Science Sun sect ay ang mga usapin ng Whirling sect. Sa makatuwid, ang mga disipulo ng Whirling sect ay maaari ding direktang lumahok sa paligsahan sa pagitan ng dalawang sekta. Haha, ano sa tingin mo, Fletcher? Natatakot ka ba? Kahit gaano kalakas ang mga disipulo mo, hindi mo matatalo ang mga disipulo ng Whirling sect. Tama si Elder Sheridan, hindi na kailangan ng kompetisyon. Sa lalong madaling panahon, ang Heavenly Crater Mine ay nasa kamay ng ating Science Sun sect. Huwag nating sayangin ang oras ng lahat. Ang pinuno ng sekta ng Science Sun sect ay tumawa. Ano? How dare you? How could you be so shameless? Ang alitan na ito ay sa pagitan ng ating Flying Phoenix sect at ng Science Sun sect.
Hindi natin pwedeng hayaan na lang na makialam ang whirling sect sa ating estado. Bukod dito, ang Heavenly Crater Mine ay palaging pagmamay-ari ng ating Sky Phoenix World. Paano mo maaakit ang whirling sect sa ating mundo at hayaan ang kontrabida na ito na madamay? Natatakot ako na ang Heavenly Crater Mine ay hindi na mapabilang sa ating Sky Phoenix World. Malapit na itong maging pribadong pag-aari ng whirling sect. Sigaw ni Fletcher habang nanginginig sa galit. Ano? Humph! How dare you slander our whirling sect? May death wish ka ba? Lahat tama. Bakit hindi natin ito ayusin sa larangan ng digmaan? Gawin natin ang kompetisyon ngayon din. Sa ganoong paraan, hindi maaakusahan ng ibang tao ang whirling sect na binubuli ang mahihina o nagnakaw ng minahan. Ang mananalo ay magkakaroon ng kontrol sa Heavenly Crater Mine. Malamig na sabi ni Elder Sheridan. Kasabay nito, inilabas niya ang aura ng isang medium-grade na Divine God, na kumalat sa kalangitan at agad na bomb-alot sa buong Flying Phoenix City. Sa Flying Phoenix City, lahat ng mga nilalang ay nakaramdam ng kilabot mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ang ilan sa mga preliminary grade na banal na Diyos ay natakot pa nga. Itong medium grade na banal na Diyos ay talagang makapangyarihan, sabi ni Dustin at tumingin kay Elder Sheridan na lumulutang sa itaas ng airship. Sa kasalukuyang lakas ni Dustin at maraming trump card. Kahit na hindi niya matalo ang isang preliminary grade na banal na Diyos, kaya niyang tumakas mula sa kanyang kalaban ng hindi nasaktan. Ngunit kung makatagpo siya ng isang medium grade na banal na Diyos, siya ay nasa matinding problema. Masyado nang lumayo ang whirling sect. Hindi ako sang-ayon sa ganoong kalokohang kaayusan. Galit na sigaw ni Fletcher. Maliwanag. Hindi niya planong sumuko sa panggigipit ni Elder Sheridan. Ang ating Flying Phoenix sect ay hindi sumang-ayon. Ang Heavenly Crater Mine ay palaging pag-aari ng ating Sky Phoenix World. Ang whirling sect ay walang karapatang makialam. Sa likod nila, sumigaw din bilang protesta ang mga senior leaders ng Flying Phoenix sect. Ang mga matataas na pinuno ng Flying Phoenix sect ay pawang matapang at hindi nilayon na sumuko sa hamon ng whirling sect. Kasabay nito, maraming manunood ang nagmula sa lahat ng direksyon patungo sa Flying Phoenix City. Marami sa kanila ay mga banal na Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Crater Mine ay isang repositoryo na gumawa ng mga pinaka-divine na kristal sa Sky Phoenix World. Kung ito man ay ang Flying Phoenix sect o ang Science Sun sect na kumokontrol sa Heavenly Crater Mine, kailangan nilang ipamahagi ang isang tiyak na proporsyon ng mga divine crystal sa lahat ng puwersa sa Sky Phoenix World. Sa madaling salita, ang Heavenly Crater Mine ay isang karaniwang pag-aari ng buong Sky Phoenix World. Ngayon, sinusubukan ng Science Sun sect na ganap na kontrolin ang Heavenly Crater Mine sa pamamagitan ng pagdadala ng isang tagalabas. Ang kasuklam-suklam na whirling sect. Sinuportahan ng buong Sky Phoenix World ang Flying Phoenix sect. Gayunpaman, walang nang-ahas na tumayo upang tulungan ang Flying Phoenix sect dahil ang whirling sect ay masyadong mabigat kaysa sa kanilang kakayanin. Kahit hindi ka pumayag, wala kang choice. Magsisimula na ang kompetisyon. Kapag hindi pumayag ang Flying Phoenix sect, paparusahan kita sa paninirang puri sa ating sekta at bubunutin ang buong sekta mo. Malamig na sigaw ni Elder Sheridan. Walang pag-aalinlangan. Ikinawi niya ang kanyang kamay at isang sinag ng liwanag ang lumipad. Boom! Isang malaking battle ring ang lumitaw na lumulutang sa hangin. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Matigas na sabi ni Elder Sheridan. Sa dumadagandong na dagandong ni Elder Sheridan, ang nakakatakot na energy pressure na pinakawalan niya bilang isang medium grade na Divine God ay agad na nabalot sa buong mundo. Naging madilim at maulap ang langit. At umihip ang malakas na hangin sa lahat ng dako. Ang buhangin at mga bato ay lumipad lahat sa random na direksyon. Isang ginaw ang bumagsak mula sa mga tinak ng lahat. Ang galit ng isang medium grade na banal na Diyos ay talagang nakakatakot. Pagkatapos, isang dosenang preliminary grade na Divine God ang pumila sa tabi ni Elder Sheridan. Kung gayon, ang Flying Phoenix sect ay lilipulin ngayon. Ang mga preliminary grade na Divine God ay sabay-sabay na sumigaw.
at naglabas ng malakas na puwersa na sumugod patungo sa Flying Phoenix City. Sa sandaling iyon, nagyelo at naging tense ang kapaligiran. Ang isang mabangis na labanan ay magsisimula sa ilang sandali. Alam ng lahat na kapag nagsimula na ang labanan, tiyak na masisira ng mga tao ng Whirling Sect at Cyan Sun Sect ang Flying Phoenix Sect sa maikling panahon. Walang suspense sa resulta. Sa Flying Phoenix City, ang bawat buhay na nilalang ay nanginginig sa takot. Ang Whirling Sect ay isang mabigat na sekta na may maraming makapangyarihang magsasaka. Gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Walang sino man ang madaling makalaban sa kanila. Galit na galit ang pinuno ng Flying Phoenix Sect, si Fletcher, at ang iba pang senior member. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi ang sumuko. Alam nila na sila ay masyadong mahina upang labanan ang kanilang provokasyon. Kung sila ay nagpatuloy ng walang laban, ang kanilang sekta ay mapupuksa ng pilit. Fletcher, huwag mong subukan ang pasensya ko. Hawakan ang kompetisyon, o ang iyong sekta ay nullipol. Pumili ka na. Naiinip na sigaw ni Elder Sheridan. Ang ating mga alagad ay makikipagkompetensya lamang sa mga nasa Cyan Sun Sect. Sabi ni Fletcher at nagngangalit ang mga ngipin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit. Ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos. Walang puwang para sa negosasyon. Ang Cyan Sun Sect ay sumali sa amin at naging isa sa aming mga sangay. Nasa kanila ang aming buong suporta. Kaya, ang ating mga alagad ay makikibahagi sa kompetisyon. Fletcher, kung nag-aalala ka, maaari kang palaging humingi ng tulong. Kung ang ibang mga sekta o mga independenteng magsasaka ay handang sumama sa iyo, maaari mo silang ipadala upang labanan ang ating mga alagad. Kung matalo tayo sa kompetisyon, aalis tayo agad. Ngunit kung manalo tayo, sakupin natin ang Heavenly Crater Mine. Hindi ko makita kung bakit unfair iyon. Aba, magsisimula na ang kompetisyon. Matigas na sigaw ni Elder Sheridan. Hindi maiwasang masiraan ng loob ang mga nanood. Ang Whirling Sect ay halatang handa ng husto. Pinili nila ang kanilang pinaka-pinagsanay na mga elite na disipulo bilang mga kalaban. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na iyon, walang paraan na ang Flying Phoenix Sect ay makakahanap ng iba pang mga sekta o mga independenteng magsasaka upang bumuo ng isang alyansa. Bukod dito, dahil sa lakas ng Whirling Sect, walang sino man sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom ang nang-ahas na makipag-alyansa sa Flying Phoenix Sect at lumahok sa kompetisyon. Bago pa man magsimula ang paligsahan, lahat ay may kutob na sa magiging resulta. Siguradong matatalo ang Flying Phoenix Sect. Pagkatapos, ang Heavenly Crater Mine ay mahuhulog sa mga kamay ng Whirling Sect. Itinuro ni Elder Sheridan ang langit gamit ang isang daliri. Boom! 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 Ang higanteng battle ring na lumutang sa hangin ay ganap na na-activate. At nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Sino ang lalaban sa akin? Isang lalaking nakaasul ang lumitaw sa battle ring sa isang iglap. Tumingin siya sa Flying Phoenix City ng masama at sumigaw ng marahas. Si Fletcher at ang mga disipulo ng Flying Phoenix Sect ay galit na galit. Haha! Wala bang tao sa Flying Phoenix Sect na matapang na lumaban? Disappointed talaga ako. Ngumisi ang lalaking naka-blue. Ipaglalaban kita. Halos hindi nawala ang boses ng lalaki. Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong Flying Phoenix City. Bumangon sa ere ang isang matipunong binata at tumingin kay Fletcher. Mahal na pinuno ng sekta. Ang mga tao ng Whirling Sect ay lumampas na. Hayaan mong labanan ko sila. Pagmamakaawa ng malakas na lalaki. Sige lang. Sa wakas ay tumango si Fletcher at pumayag na simulan ang kompetisyon. Ang Whirling Sect ay agresibong dumating. Alam nila na kapag hindi pumayag si Fletcher na lumaban, ang buong Flying Phoenix Sect ay magwawakas. Ang kayamanan ng Flying Phoenix Sect ay babagsak kung mawawala sa kanila ang Heavenly Crater Mine. Gayunpaman, kung sila ay lilipulin, wala nang matitira. Sa makatuwid, ang lahat ng mga bagay na isinasaalang-alang. Fletcher ay sumang-ayon sa hindi patas na kompetisyon. Ang pangalan ko ay, sigaw ng malakas na lalaki sa lalaking nakablo habang sumusugod sa battle ring.
Wala akong pakialam kung ano ang pangalan mo. Pumunta sa impyerno. Bago pa matapos ng malakas na lalaki ang kanyang mga salita. Isang malakas na puwersa ang nagsimulang sumulpot mula sa lalaking nakaasul. Iniunat niya ang kanyang kamay. At nagkaroon ng itim na sibat. Naglabas ng isang madilim na aura at isang napakalawak na enerhiya ng kaluluwa. Swoosh! Swoosh! Ang itim na sibat ay patuloy na tinutulak. At ang mga bahid ng itim na liwanag, tulad ng mga itim na dragon, ay tumusok sa langit at lupa. Ang libo-libong itim na dragon ay umungal at lumangoy sa siklab ng galit sa battle ring, na naging sanhi ng pagkagambala ng mga nanunood at pagkagambala sa pag-iisip na ang kanilang mga kaluluwa ay gumuho. Ito ay kombinasyon ng spear skill, sound wave, at spiritual soul energy. Ang tatlong uri ng pag-atake ay hindi magagapi at hindi mahuhulaan. Ito ay lubhang kakaiba. Sa harap ng isang malaking bahay sa Flying Phoenix City, pinanood ni Dustin ang labanan at tumango sa pagtataka. Pagkatapos, bumunot ng mahabang espada ang malakas na lalaki. Sa bawat pagwagayway niya ng kanyang espada, ang mga Phoenix ay sumusugod sa isang iglap. Ang magkabilang panig ay nasa medium stage ng Divine Realm. At ang kanilang cultivation base ay pareho. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 3 galaw, natukoy na ang mananalo. Hinampis ng sibat ng lalaking nakaasul ang malakas na lalaki. Sumabog siya sa ambon ng dugo at namatay sa lugar. Ipaghihiganti kita. Isang magandang babae mula sa Flying Phoenix Sect ang napunit sa kalungkutan. Nagmamadali siyang pumunta sa battle ring at agad na nilabanan ang lalaking nakablo. Siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa malakas na lalaki. Gayunpaman, pagkatapos ng 12 galaw, sigaw ng magandang babae. Ang kanyang baywang ay natama ng itim na sibat. At ang kanyang katawan ay nabasag sa 2 piraso. Sa kabutihang palad, nakatakas siya mula sa ring ng labanan sa oras at nailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, ilan pang mga disipulo ng Flying Phoenix Sect ang pumasok sa battle ring para hamanin ang lalaking nakaasul. Ngunit lahat sila ay malupit na natalo. Ang ilan sa kanila ay namatay, habang ang iba ay malubhang nasugatan. Isang punong disipulo ng Flying Phoenix Sect, na umabot na sa premium stage ng Divine Realm, ay umakyat sa entablado at nakipag-away sa lalaking nakaasul sa daan-daang round. Sa kasamaang palad, natalo rin siya at nasira ang kalahati ng kanyang katawan. Nagulat lahat ng mga nanunood. Ang Whirling Sect ay napatunayang talagang makapangyarihan. Ang kanilang disipulo sa katamtamang yugto ng Divine Realm ay tila sapat na upang talunin ang lahat ng mga disipulo ng Flying Phoenix Sect. Masyado kayong mahina. Mukhang kaya kong talunin ang lahat ng mga disipulo ng Flying Phoenix Sect ng mag-isa. Tawa ng tawa ang lalaking nakaasul sa battle ring. Huwag kang kampante. Ipaglalaban kita. Bigla na lang, isang lalaking nakaputi ang pumailang lang sa langit at napadpad sa battle ring. Tingnan mo, handa nang makipaglaban si Cyril. Nagulat na sabi ni Shepard, na nakatayo sa tabi ni Dustin. Boom! Sa battle ring, mahigpit na nag-away si Cyril at ang lalaking nakaasul. Si Cyril ay nasa premium na yugto ng Divine Realm. Isang antas na mas mataas kaysa sa lalaking nakaasul. Gayunpaman, ang lihim na kasanayan na nilinang ng lalaking nakaasul ay mas makapangyarihan. Saglit na nagtali ang 2 panig. Dustin, sa tingin mo ba mananalo si Cyril? Tanong ni Shepard. Oo, ngunit kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Sagot ni Dustin na parang hinulaan na niya ang mangyayari. Matapos ang 100 galaw, pinutol ni Cyril ang lalaking nakaasul gamit ang kanyang espada at muntik na itong mapatay. Gayunpaman, sinaksak din siya ng kaaway sa kanang tiyan. At lumitaw ang isang madugong butas sa kanyang katawan. Sa wakas nanalo kami sa 1 round. Malakas na tagay ang sumabog sa Flying Phoenix City. Gayunpaman, si Fletcher at ang iba pang senior na miyembro ng Flying Phoenix Sect ay mabigat ang loob. Si Cyril ang pinakamakapangyarihang punong alagad ng kanilang sekta. Ang Whirling Sect ay nagpadala lamang ng isang disipulo para lumaban. Dapat mayroong mas mataas na kapangyarihan na magsasaka.
Napakahirap para sa Flying Phoenix sect na manalo sa kompetisyon. Sa sandaling iyon, isang gwapong binata ang lumabas sa grupo ng Whirling Sect. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at ipinakita ang paghamak sa kanyang angular na mukha. Malinaw. Naisip niya na siya ay isang hiwa kaysa sa iba. Dumiretso siya sa battle ring at malamig na ngumiti kay Cyril. Not bad. Isang beses ka nanalo. Ngunit pagkatapos, wala ka ng pagkakataong manalo pa. Dahil nandito ako, sabi ng binata sa mahinang boses. Walang pag-aalinlangan. Nagpakawala siya ng suntok. Napakabagal ng suntok. Gayunpaman, ang espasyo ay napakalakas na nakompress ng kakilakilabot na puwersa na naging dahilan upang ang lahat ay hindi makaiwas. Makagalaw, o makapag-isip. Boom! 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 Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng nakakabinging pagsabog ng enerhiya. Na para bang nalalapit na ang katapusan ng mundo. Si Cyril ay walang lakas na labanan ang suntok. Puff! Sa huli ay itinapon siya ng binata. Boom! Bumagsak ang katawan ni Cyril sa lupa. Isang malaking hukay na hugis tao ang lumitaw. Isang galaw lang natalo siya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng patay na katahimikan sa langit at sa lupa. Ang ating Flying Phoenix Sect ay natalo. Lahat ng mga tao ng Flying Phoenix Sect ay nadismaya at naging desperado. Mula nang matalo si Cyril, wala nang mga alagad na nagkaroon ng pagkakataong talunin ang kanilang kalaban. Haha! Fletcher, natalo ang sekta mo. Pansin ko na si Cyril ang pinakamakapangyarihang alagad ng iyong sekta. Dahil nasakop na siya, ibig sabihin natalo na ang sekta mo. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Si Dylan, ang pinuno ng Science Sun Sect, ay humagalpak ng tawa. Well then, I'll announce the result now. Si Elder Sheridan ng Whirling Sect ay tumango ng may kasiyahan. Sa sandaling iyon, teka, sasali ako sa Flying Phoenix Sect at lalaban ako. Isang malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Sinubukan ng lahat na alamin kung saan ito nanggaling. Hindi nagtagal. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa tarangkahan ng isang malaking bahay sa Flying Phoenix City. Isang payat at ordinaryong binata ang humakbang sa ere. Dustin, ikaw. Nagulat si Shepard nang makita si Dustin na lumilipad sa itaas. Sa tabi niya ay nakatayo si Hare. Ngunit hindi niya pinigilan si Dustin. Dahil alam niya ang iniisip ni Dustin. Nagalit na si Dustin sa utos ng Whirling Sect na tugisin si Morphe. Kasama ang tatlong iba pang Divine Gods mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ngunit lalo siyang nagalit nang makita niyang binubuli ng Whirling Sect ang mas mahinang Flying Phoenix Sect. Si Dustin ay isang walang takot na tao. Gaano man kalakas ang Whirling Sect, hindi siya atres sa pakikipaglaban. Samantala, uminom si Cyril ng healing pill na ibinigay ni Fletcher at bahagyang gumaling. Hindi kayang hayaan ni Fletcher na mamatay si Cyril ng ganon-ganon lang. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahusay na disipulo na mayroon ang Flying Phoenix Sect. Dustin, anong ginagawa mo? Isasama mo ang sarili mo sa gulo na ito. Babala ni Cyril kay Dustin. Nagulat si Fletcher at ang mga senior member ng Flying Phoenix Sect kay Dustin. Hindi sila makapaniwala na may isang binata na gagawa ng paraan para samahan at ipaglaban sila kapag halatang talo na sila. Saan nanggaling ang lalaking ito? Alam ba niya ang ginagawa niya? Ang mga tao sa langit at sa lupa ay nalilitong nakatingin kay Dustin. Hindi nila alam kung paniniwalaan siya o hindi. Ano sa tingin mo, Sect Leader Fletcher? Tatanggapin mo ba ang tulong ko? Tanong ni Dustin na nakatayo sa himpapawid habang nakatingin kay Fletcher. Well, binata, sino ka? Niloloko mo ba ako? Natuwa si Fletcher ngunit hindi nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Laking pasasalamat niya na may handang tumulong sa kanila. Ngunit ang lalaking nakalutang sa himpapawid sa kanyang harapan ay bata pa. Ang masama pa nito, ang kanyang lakas ay nasa Heaven Immortal Realm lamang. Parang nagbibiro siya. Isang binata sa Heaven Immortal Realm ang humihiling na sumali sa Flying Phoenix Sect at lumaban sa Whirling Sect para sa kanila. Ito ay simpleng katawa-tawa. Hahaha. Ang patay na katahimikan ay biglang naputol dahil sa tawa. Hindi nagtagal.
Ang katahimikan ay napalitan ng dagat ng tawanan. Hindi mabilang na mga tao ang hindi napigil ang matawa sa katawa-tawang kahilingan ni Dustin. Mukhang baliw ang lalaking ito. Haha, ano ang ginagawa ng isang hanggal sa isang seryosong okasyon? Ito ay kawili-wili. Ito talaga. Haha, paanong ang isang mandirigma lamang sa Heaven Immortal Realm ay humiling na sumali sa Flying Phoenix Sect at lumaban sa Whirling Sect? Anong biro? Pero kahit ano paman. Isang walang kabuluhang trabaho ang gustong tumulong sa Flying Phoenix Sect. Napuno ng tawa ang hangin. Lahat ng uri ng pangungutya at pangungutya ay patuloy na narinig sa Whirling Sect. Maging si Elder Sheridan ay hindi maiwasang mapangiti habang sinulyapan si Dustin. Bueno, binata. Salamat sa iyong kabaitan. Pero wag kang malikot. Bilisan mo umalis ka na dito. Masyadong delikado. Nagsisimula ng sumama ang loob ni Fletcher para kay Dustin. Nagpasya siyang iligtas siya sa higit na kahihiyan at kinawayan siya ng palm. Kahit siya ay naisip ni Dustin na baliw. Oh, tinatanggihan mo ang tulong ko. Parang natalo si Dustin. Dustin, hayaan mo na lang, sabi ni Cyril habang papunta sa gilid ni Dustin. Alam niya na si Dustin ay may napakalakas na lihim na pamamaraan na maaaring makitungo sa mga espiritual na kaluluwa. Ngunit gayon pa man, hindi niya akalain na may lakas si Dustin para labanan ang mga elite na punong disipulo ng Whirling Sect. Light years stronger sila kaysa kay Mick, na natalo niya last time. Dustin, tutulungan mo ba talaga ang Flying Phoenix Sect? Ginamit ni Shepard ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at agad na lumitaw sa gilid ni Dustin. Siyempre alam niya kung gaano kalakas si Dustin. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay ang Whirling Sect. Bukod sa anumang bagay, si Elder Sheridan ay isang katamtamang antas na banal na Diyos. Kahit na laban sa lahat ay nanalo si Dustin sa labanan. Maaaring hindi siya makaalis ng ligtas pagkatapos. Dustin, nakapagdesisyon ka na ba? Lumapit din si Hare sa tabi ni Dustin. Huwag kang mag-alala, Master Hare. Kung ang pinakamasama ay dumating sa pinakamasama, maaari kong gamitin ang reincarnation token para tumakas. Huwag kang mag-alala, bulong ni Dustin kay Hare. Anyway, ingat ka. Ang lakas ng isang medium grade na banal na Diyos ay nakakatakot. Nagbabala si Hare. Alam ko kung ano ang gagawin. Paniniguro ni Dustin sa kanya. Cyril, kilala mo ang binatang ito? Nagtatakang tanong ni Fletcher. Guro, ito si Dustin Lin. Ang bago kong kaibigan. Sagot ni Cyril. I see. Well, Dustin, I appreciate your kind gesture. Cyril, pwede mo na siyang ilayo ngayon. Bilin ni Fletcher. Sect Leader Fletcher, magtiwala ka sa akin. Hayaan mo akong lumaban para sayo. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Sabi ni Dustin. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Fletcher habang nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Dustin, ikaw, medyo balisa si Cyril. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Fletcher. Nakita niya ang kalmado at tiwala sa mga mata ni Dustin. Saglit na nahirapan siyang magdesisyon. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Kalokohan. Cyril, ilayo mo siya agad. Paano natin hahayaan ang isang cultivator sa Heaven Immortal Realm na makipaglaban para sa atin? Pagtatawanan tayo ng iba. Ang mga senior member ng Flying Phoenix Sect ay nanindigan pa rin sa kanilang desisyon na tanggihan ang tulong ni Dustin. Alam nila na ang pagpapahintulot sa isang mahinang magsasaka na tumulong sa kanila ay lalo lamang masira ang kanilang pangalan. Sila ay magiging isang katatawanan. Kalimutan mo na yan. Kung hindi ka makumbinsi ng mga salita ko, baka kaya ng mga kilos ko. Sa wakas ay sumuko na si Dustin. Pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nawala sa isang iglap. Bago pa malaman ng lahat ang nangyari, nakatayo na siya sa loob ng battle ring. Ang bilis naman nitong lalaking ta. Nagbulungan ang lahat. Lalaban ako para sa Flying Phoenix Sect. Ang iyong sekta ay walang pagkakataong manalo. Magsimula na tayo. Sa battle ring, tumayo si Dustin habang nakatalikod ang kanyang mga kamay habang hinahamon niya ang binata mula sa Whirling Sect. Haha, ang yabang mo.
Paanong magyayabang ng ganyan ang isang mahinang tulad mo? Well, sapat na usapan. Isang suntok lang ang kailangan ko para patayin ka. Umiling-iling ang binata sa paghamak na bakas sa mukha nito ang disgusto. Tapos, bigla niyang binato ng suntok si Dustin. Boom! Sumabog ang hangin nang pumutok ang malakas na puwersa ng kanyang kamao. Nakompress ang buong espasyo dahil sa sobrang pressure ng pag-atake. Purong lakas ang suntok na ito. Nang walang anumang mag-agarang kasanayan o malalim na batas na pinagsama. Tila, naisip ng binata mula sa whirling sect na hindi niya kailangan na magsagawa ng anumang mahusay na kasanayan sa martial arts para harapin si Dustin na nasa Heaven Immortal Realm lamang. Dahil ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa kay Dustin. Kumbinsido siya na kaya niyang durugan ang kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap gamit ang kanyang mga kamay. Ang brat na ito sa Heaven Immortal Realm ay mapapahamak. Masyadong bongga ang lalaking ito. Umiling ang mga manunood at nakiramay kay Dustin nang maramdaman nila ang kapangyarihang taglay ng kamao ng binata. Sa battle ring, napatingin si Dustin sa paparating na kamao at mahinang ngumiti. Ikaw ay patay na karne. Mataray na sabi ni Dustin. Marahan niyang winalis ang kanyang mga daliri. At biglang lumitaw ang isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ng espada. Naputol ang liwanag ng espada sa kalangitan at lumapit sa kamao ng binata. Hawak nito ang napakatalino na enerhiya ng 1 bilyong galaw ng espada. Sa isang kisap mata, nataman ng liwanag ng espada ang kamao ng binata at agad na naputol. Gayunpaman, ang liwanag ng espada ay hindi tumigil doon. Patuloy itong umusad at tumusok sa katawan ng binata mula sa whirling sect. Teka, anong nangyayari? Naguguluhang sabi ng binata. Napakabilis ng sword light na pinakawalan ni Dustin na hindi man lang niya naramdaman ang sakit. Kaagad pagkatapos, gayunpaman, ang katawan ng binata ay nagkapira-piraso. Dugo at laman ay tumalsik mula sa langit at bumagsak tulad ng malakas na ulan. Noon lang naramdaman ng binata ang sobrang sakit. Nagpakawala siya ng nakakapandamdam na sigaw na umalangaw-ngaw sa buong Flying Phoenix City. Arg! Hindi pwede. Katawan ko. Imposible. Nasa Heaven Immortal Realm ka lang. Agad na lumabas ang espiritual na kaluluwa ng binata sa kanyang wasak na katawan. Whoosh! 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 Libo-libong mga layunin ng espada ang lumabas mula sa mahabang espada ni Dustin at naging isang malaking lambat na lumipad patungo sa espiritual na kaluluwa ng lalaki. Sa kahusayan ni Dustin sa swordsmanship, madali niyang sirain ang laman at espiritual na kaluluwa ng isang master sa Divine Realm sa pamamagitan ng pagpapakawala ng liwanag ng espada na nagdadala ng lakas ng 1 bilyong galaw ng espada. Hindi. Huwag mo akong patayin. Please. Somebody help me. Napasigaw ang binata nang mapagtanto niyang sinusubukang durugan ni Dustin ang kanyang espiritual na kaluluwa. Napatulala ang lahat. Di ka panipaniwala. Tinalo ng isang cultivator sa Heaven Immortal Realm ang isang master na nasa premium stage ng Divine Realm sa isang tibok ng puso. Agad siyang natapos sa isang galaw. Walang awa ang lalaking Dustin na iyon. Naisip ng mga bystanders habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Habang ang espiritual na kaluluwa ng binata ay malapit ng basagin ng liwanag ng espada. Si Elder Sheridan ng whirling sect ay bumantong hininga at agad na iwinagayway ang kanyang manggas. Isang sinag ng gintong liwanag ang lumitaw at bumalot sa espiritual na kaluluwa ng binata. Pagkatapos, lumipad ito palabas ng battle ring. Kunin mo. Binato ni Elder Sheridan ng nakakasilaw na tableta ang espiritual na kaluluwa ng binata. Matapos itong kunin ng binata, muli itong nabuhay at ganap na gumaling na parang walang nangyari. Brat, papatayin kita. Galit na sigaw ng binata habang nakatingin kay Dustin ng may matinding puot. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa battle ring. Minamaliit niya si Dustin. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang isang cultivator sa Heaven Immortal Realm ay maaaring manalo sa kanya. Tama na yan. Wala kang laban sa kanya. Matigas na sigaw ni Elder Sheridan. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Isang invisible energy wall ang lumitaw sa harap ng binata at nakaharang sa pasukan ng battle ring.
Bagamat sabik na makaganti ang binata kay Dustin. Tumigil ito sa pagtakbo at sumuko. Si Elder Sheridan ay isang medium-grade na banal na Diyos na may mataas na posisyon sa Whirling Sect. Walang lakas ng loob ang binata na suwayan siya. Humph! Aaminin ko magaling ka talaga. Kahit ako niloko mo. Fletcher, aminin mo na lang. Nag-iinarte ang brat na iyon at nagpanggap na mahina. Tama ba? Sabi ni Elder Sheridan na may malungkot na mukha habang nilinggan niya si Fletcher. How is this possible? This is insane. Cyril, who is this Dustin guy? Nakakatakot nga ang lakas niya. Tanong ni Fletcher habang sinusulyapan si Dustin. Tulalo pa rin siya sa ipinakitang husay ni Dustin. Ang mga pangunahing miyembro ng Flying Phoenix Sect sa likod ni Fletcher ay nakanganga lahat kay Dustin. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Master, hindi ko rin alam. Dinala siya ni Shepard dito. Hindi ko inaasahan na ang isang batang magsasaka na tulad niya ay magiging ganito kalakas. Nagulat din si Cyril sa kinalabasan ng laban. Ang binata mula sa Whirling Sect ay nagawang sakta ng husto si Cyril sa isang suntok at pinalipad siya. Ngayon, halos sirain na rin ni Dustin ang espiritual na kaluluwa ng binata sa isang suntok. Ano? Kaya ba talagang kunin ni Dustin ang buhay ko sa isang tibok ng puso? Napaisip si Cyril sa sarili. Binalot siya ng hiya habang iniisip kung paano niya minamala si Dustin noong una silang magkita. Shepard, hindi ko dapat minamaliit si Dustin. Paano ko siya haharapin? Pag-amin ni Cyril kay Shepard na may mapait na ngiti. Cyril, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa totoo lang, noong una kong nakilala si Dustin, ganoon din ang pakikitungo ko sa kanya. Naloko din ako ng low vital energy niya. Siya ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa mga tao sa kanyang antas. Inalo ni Shepard si Cyril. Ang taong iyon ay hindi ang pinakamakapangyarihang disipulo sa Whirling Sect. Sa tingin mo, gaano katagal kayang manatili si Dustin sa battle ring? Hindi maiwasang magtanong ni Cyril. Postahan ako na ang mga natitirang alagad ng Whirling Sect ay malapit ng hamanin si Dustin. Pagsusuri ni Cyril. Haha, makakaasa ka. Cyril, sa tingin ko walang makakatalo kay Dustin. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Nakita ko sa sarili kong mga mata na pumatay siya ng 12 ng mga master sa Divine Realm sa isang iglap. Sagot ni Shepard. Ano? Masyado mo siyang binibigyan ng kredito. Hindi makapaniwalang sagot ni Cyril. Maniwala ka sa akin. Cyril, mananalo si Dustin at mapapasa iyo ang tagumpay. Hintayin mo na lang, sabi ni Shepard ng may pananalig. Halika dito, brat. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Isang figure ang lumipad papunta sa entablado at tumayo sa tapat ng Dustin. Siya ay isang binata na naka-purple robe. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin kay Dustin sa isang mapagpalang paraan. Si Barlow Z. Barlow. Patayin mo yang mayabang na bastard na yan. Isa si Barlow sa top 10 disciples ng sekta natin. Ngayon siguradong mamamatay ang brat na yan. Sa sandaling tumuntong sa entablado ang binata na nakasuot ng kulay lila. Ang mga tao ng Whirling Sect ay nagsaya. Tila, siya ay napakapopular at tumanggap ng labis na paggalang sa mga disipulo ng Whirling Sect. Masyadong mababa ang iyong vital energy realm. Gayunpaman, mayroon kang talento sa espada. Madali mong matatanggal ang sinumang kalaban na ang cultivation base ay mas mataas kaysa sa iyo gamit lamang ang iyong kakayahan sa espada. Sa kasamaang palad, ako ang kalaban mo. Wala akong pakialam kung alam mo ang mga kamangha-manghang pamamaraan ng espada. Bubugbugin kita gamit ang saber skills ko. Walang pakialam na sabi ng binata na naka-purple robe. Swoosh! 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 Sa susunod na sandali, iwinagayway niya ang kanyang saber. Napuno ng nakakasilaw na liwanag ang buong lugar kung saan siya nakatayo. At nag-iwan ng maraming marka sa battle ring. Nang matapos magsalita ang binata na nakasuot ng purple robe ay may lumabas na puting machete sa kanyang kamay. Ito ay kasing puti ng nyebe. Tila iba't ibang uri ng vital energy ang sumulpot sa machete sa isang iglap.
Malinaw sa lahat ng naruroon na ang machete ay hindi ordinaryong sandata o bagay. Sa halip, ito ay isang mahiwagang kayamanan na nasa banal na antas. Kung hindi iyon sapat para takutin silang lahat. Medyo mataas ang antas ng enerhiyang nagmumula rito. Ito ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga magic treasures na nakita ni Dustin sa kanyang buhay. Ang kumikinang na talim ng machete ay tila nakaukit ng matitinding batas at ron. Ang mamamatay tao ay umuusbong mula dito ay napakalaki. Ang ningning ng talim ay patuloy na umiikot at kumikinang sa paligid. Whoosh! Biglang iwinagayway sa ere ng binata na nakasuot ng purple robe. Matikas at maingat niya itong ipinikit. Isang stream ng blade aura ang lumabas mula rito. Ang aura ay nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang sinaunang sandata. Ito ay hindi maiiwasang mas malakas kaysa sa imahinasyon ng sino man. Ang hampas sa hangin na ginawa ng machete ay napaka-domineering. Ito ay gamulong pasulong tulad ng isang arrow. Lumalabag sa lahat ng mga lugar ng espasyo, oras, batas, kaayusan, at kapangyarihan. Nabasag lang ang lahat. Isang hampas lang nito ay sapat na upang matugunan ang lahat ng pag-atake. Maaari nitong gawing tila hindi nakakapinsala ang lahat ng iba pang mga pag-atake. Nasirain ang mga ito ng walang labis na pagsisikap. Ang mga nanunood na naruroon ay nabigla dito. At lahat sila ay may malinaw na ideya sa kanilang isipan at alam sa kanilang mga puso. Ang nakakatakot na enerhiya ng talim. Makapangyarihan at hindi masisira ang aura. Ang welga ay may nakakatakot na aura sa buong lugar at naruroon ang mga tao. Malinaw sa lahat na ang layunin ng talim ay ibang-iba sa layunin ng espada. Ang layunin ng espada ay dapat na lubhang matalim. Madali nitong patayin ang lahat at masira ang lahat ng walang anumang problema. Sa kabilang banda, ang layunin ng talim ay pangunahing ginamit upang sugpuin ang aura ng kalaban o maging ang kanyang kaluluwa. Ito ay maaaring humantong sa pagpaparamdam sa kalaban na hindi siya makakatakas. Dahil dito, maniniwala ang kalaban na siya ay napakahina. Sa gayon, ang kanyang kalooban ay agad na babagsak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bagay sa mundo ay tila ganap na nasa ilalim ng kontrol ng talim na iyon. Nagsimulang magtaka ang lahat kung ang talim na iyon ang tanging makapangyarihang bagay na natitira sa universo. Well, mukhang nakagawa si Barlow ng ilang achievement sa blade skill. Mukhang naintindihan niya talaga ang totoong kahulugan ng ganitong klase ng skill. Tumango si Elder Sheridan bilang pagsang-ayon. Puff, 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 puff. Mabangis na humaharurot ang talim ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Bago pa man maabot ng talim si Dustin. Isang malakas na enerhiya ang pumutol sa espasyo kung saan nakatayo si Dustin. Bigla itong huminto. Kaya nagdulot ito ng patuloy na pagsabog. Tila isang kadena ng mga paputok ang sinindihan. At sa mga pagsabog na iyon, nagsimulang lumitaw ang mga butas sa mga dingding ng espasyo. Tila masyadong marupok na tumayo sa aura ngunit ngayon ay nagsimula itong gumuho. Good Lord! This is unbelievable. Awesome! Tignan mo, parang napahamak ang lalaking iyon. Si Barlow ay isang tao na talagang tumutugon sa kanyang reputasyon. Panoorin siya. Tingnan kung paano niya papatayin ang lahat ng kanyang mga kalaban sa isang strike lang. Karamihan sa mga nanunood na naruroon ay binibigkas ang mga salitang iyon ng paghanga. Lumalabas na ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kasanayan sa talim ay ang pagiging dominante. Ang kakayahang sakupin ang mga tao ng may momentum. At ang kapangyarihang sugpuin ang mga taong may momentum. Tunay na ang taong ito ay naabot ang kahanga-hangang mga tagumpay sa kanyang paglilinang ng talim. Naabot niya ang hindi pa nagagawang antas. Palihim na tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Walang sino man ang makakaila sa katotohanan na ang binata, na nakasuot ng lila na balabal, ay nagtataglay ng napakalakas na base sa pagtatanim ng talim. Napakalakas nito na maaaring agad nitong patayin ang karamihan sa mga master kahit na sila ay nasa Divine Realm. Gayunpaman, hindi natakot si Dustin. Tiyak, marami na siyang nakitang makapangyarihang lalaki at natalo niya sila. Well,
Hindi naman ako malayo sa kanya. Ang aking kultibasyon ng swordsmanship base ay umabot na sa antas na maaari itong gumawa ng 1,500,000,000 pag-atake ng espada sa isang strike. Nakaka-invincible ako for sure. Minsan, iniisip ko kung ano ang mangyayari kung magpasya akong gamitin ang aking buong lakas sa paglalapat ng kasanayan. Well, may isang paraan lamang para malaman iyon. Kaya, subukan natin. Bulong ni Dustin sa sarili. Sa isang iglap, napagpasyahan niyang suriin ang kanyang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, may isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ito ay isang mapanuksong ngiti na nagdulot ng pagkalito sa marami. Dahan-dahang itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at marahang iwinagayway ito sa hangin. Sa paggalaw na iyon, nawasak ang isang surge ng aura na naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan ng 1,500,000,000 pag-atake ng espada. Isang mahinang aura ng espada ang biglang kumislap nang wala sa oras. Ang aura ng espada ay ganap na bumalik sa orihinal nitong estado. Kakaiba, hindi ito masyadong matalas o marahas. Nagbigay lang ito ng mga ilaw sa paligid. Ang kapaligirang nilikha nito ay parang sinag ng liwanag na sumisikat sa langit sa umaga. And just like that, sa isang iglap, nawala ng tuluyan. Parang nawala na lang sa hangin. Maliban sa mga Diyos, ang mga mandirigma na nasa o ibaba ng banal na kaharian ay hindi nakita ng malinaw ang liwanag ng espada. Karamihan sa mga tao na naruroon ay inakala na ang kanilang mga mata ay pinaglalaroan sila. Hindi sila makapaniwala sa eksenang nangyayari sa kanilang mga mata. Gayunpaman, biglang nagyelo ang blade aura na pinakawala ng binata, na nakasuot ng purple, sa hindi inaasahang pagkakataon. Whoosh! Ang mahinang liwanag ng espada ay malabo na nakikita ngayon. Dahan-dahan itong nagwawalis at gumagalaw sa katawan ng binata na nakasuot ng purple na robe. Tapos, nawala na lang. Flang! Biglang umalangaw-ngaw ang isang malutong na metal na tunog sa ere. Ilang saglit itong tumunog sa kapaligiran. Nabasag ang mahabang snow white machete na nasa kamay ng binata na nakasuot ng purple na damit. Ang lahat ng mga nabasag na piraso ay naging hindi mabilang na mga bolang bakal sa hangin. Ang lahat ng aura ng talam at ang momentum na namamayani sa paligid ay nawala sa isang segundo. Mukhang hindi pa ito umiral doon. Ito ay sobrang kakaiba na ang lahat ng bagay sa battle ring ay tumigil. Parang tumigil ang lahat. Tumayo si Dustin, habang nasa likod ang mga kamay. May casual na hangin sa paligid niya at kalmado sa loob niya. Walang pakialam niyang tinitigan ang binata na nakasuot ng purple robe. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa binata. What? How? Manam, may machete. Bakit biglang sumabog ng ganito? Paano nangyari ito? Ginawa mo ito. Sabihin mo sa akin. Ano ang ginawa mo? Paano mo ito nagawa? Sabihin sa akin ngayon. Gumamit ka ba ng ilang demonyong kasanayan dito? Ang binata, na nakasuot ng kulay lila, ay tumingin sa hilt ng machete na nasa kanyang kamay. Siya ay lubos na naguguluhan sa kanyang nakikita. Namayani ang patay na katahimikan. Ni isang salita ay hindi nabigkas. Ni isang bagay na gumagalaw. Nagulat ang lahat sa nakitang nasa harapan nila. Wala silang maintindihan. Walang inaasahan na ang binata na naka-purple robe ay mahuhulog ng ganoon kaikli. Wala siyang posisyon para talunin si Dustin sa kabila ng kanyang dominante at malakas na welga. Ang masama pa nito, ang machete sa kanyang kamay ay nabasag na at naging abo. Damn it, Elder Sheridan. Mukhang nagsalita ang isang preliminary grade na banal na Diyos sa tabi ni Elder Sheridan. Oo, natatakot akong lumala ito. Ang kawawang Barlow ay patay na. Hindi ko akalain na may iligtas ko siya. Tumango si Elder Sheridan. Baka sa mukha niya ang kalungkutan. Malinaw na nakaramdam siya ng pagkatalo. Anak, aminin ko na talagang nagkamali ako sa iyo. Napatunayan mong mali ako. Walang alinlangan. Ang iyong swordsmanship ay napakalakas. Hindi ko alam na napakalakas pala nito kaya talagang makabasag ng mahabang machete na nasa kamay ko. Kahit na isaalang-alang natin ang lahat ng mga cultivator na nasa Heaven Immortal Realm. O ang mga nasa Divine Realm.
I bet hindi marami sa kanila sa mundo ang makakagawa nito ng ganoon kadali. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang master na tulad mo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, lalabas na ako at hindi na ako magkakamali na maliitin ang aking kaaway. I'll give my best shot kung sino man ang kalaban ko. Isang bagay ang nakapagtataka sa akin na ang iyong base ng pagtatanim ng espada ay hindi naman ganoon kalala. Sa halip ito ay medyo kahanga-hanga. Gayunpaman, nagulat ako na masyadong mahina ang iyong level. Bagamat maaari kang umatake at lumaban ng mabangis, sa tingin ko ay hindi ka makakatagal ng mahabang panahon kung haharap ka sa isang matalinong kalaban. Kahit na ito ay magiging isang pag-aaksaya ng aking oras, maaari kong dahan-dahang mauubos at mapapatay ka sa huli. Sa katagalan, mapapatunayan ko ang aking sarili na mas malakas at mas pare-pareho kaysa sa iyo. Kung ganoon, sigurado akong aware ka na talagang matatalo ka sa laban. Habang nagsasalita siya sa palalong paraan, nagsimulang bumalik ang kumpiyansa ng binata na nakasuot ng purple na damit. Ang kanyang mapagmataas na pag-uugali ay talagang tumutulong sa kanya na ibalik ang kanyang lakas ng kalooban, habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Buong pagmamalaki niyang tumayo, malamig at tuloy-tuloy niyang tinitigan si Dustin. Oh yes, Barlow is absolutely right. Siguradong mananalo siya sa isang ito. Madali niya itong gawin. Barlow, sige patayin mo yang brat na yan. Stop talking to him. No point bearing his nonsense. I'm damn sure na si Barlow ang mananalo dito. Nagsimulang sumigaw ang mga disipulo ng Whirling Sect. Hinihikayat nila ang binata na salakayin si Dustin at tapusin ang bagay sa lalong madaling panahon. Ang mga Diyos lang ang nakasimangot. May kadiliman ang kanilang anyo na para bang naramdaman nila ang panganib kung mangyayari ang awayan. Hoy brat, eto, tikman mo ang strike ko. Nakatayo sa battle ring. Sumigaw ang binata na nakasuot ng purple robe. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang matalim na liwanag. At ang kanyang mga mata ay dumaan sa Dustin. Lumipat ang malamig na mga mata sa buong Dustin na parang ang tunay na aura ng talam. Malamig at nangingibabaw. Diyos ko, ang tanga mo talaga. Kaso wala kang pag-asa. Umiling si Dustin. Baka sa mukha niya ang malamig na ekspresyon habang pinagmamasdan ang pangungutya sa kanya ng binata. The next instant, may kakaibang nangyari. What's happening? No, something is wrong with my body. Anong ginawa mo? Biglang, ang mga ekspresyon sa mukha ng binata, na nakasuot ng purple na damit, ay naging lubhang komplikado at siya ay namutla. Baka sa mga mata niya ang galit at galit. Hindi lang iyon. Mayroon ding kalungkutan. Mamamatay tao na kalooban. Kawalan ng pag-asa. At hindi pagnanais na naruroon sa mga mata na iyon. Pumalakpak. Pumalakpak. Habang nakatutok ang mga mata kay Dustin. Humakbang siya palapit. Well, young man. Don't push yourself too hard. Sabi ni Dustin na may kalmadong ngiti sa labi. Ako. Wow. Biglang huminto ang binata na nakasuot ng purple na roba. Nakatayo siya sa isang lugar na parang nagyelo ang lahat ng kanyang mga paa. Hindi man lang siya makagalaw. Dahan-dahan. Sa sobrang pagsisikap, iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ng daliri ang kanyang kalaban. Ikaw. Ay, sa isang iglap, maraming bitek na kasing laki ng butil. Ang nagsimulang lumitaw sa katawan ni Barlow. Patuloy silang lumalaki sa bilang at laki. Sa isang napakaikling panahon, ang lahat ng mga bitek na iyon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang walang ulira na bilis. Kumalat ang mga ito sa kanyang katawan. Parang sapot ng gagamba. Tila binalot at binalot nito si Barlow at sinasakal siya. Puff! 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 Unti-unti nang kumalat ang katawan ng binata. Hindi nito nakayanan ang epekto ng matagal. Ang kanyang malablade na malakas na katawan ay hindi inaasahang sumabog sa mga piraso. Ang natitira ay isang dakot na pulbo sa huli. Kalahati. Sumabog ang ulo niya ng husto. Sa isang kisap lang ng mata. Naging pulbos na ang kanyang katawan. Kasama ang lahat ng malalakas na kalamnan at balangkas. Ay natalo.
Ang buong katawan ay naging abo. Ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, sa halip ang lahat ng kanyang mga paa ay nawasak ng hindi makapaniwala. Lahat sila ay bumagsak at naging isang buhangin. Bang! Sa susunod na sandali, ang kanyang buong nilalang at pag-iral ay naglaho. Natangay ng hangin ang buong pagkatao ng binata na naging abo. Ang binata na nakasuot ng purple ay buong tapang na hinamon si Dustin. Ngunit ngayon siya ay naging latak. Alikabok. Ang katotohanan na lumabas ay ang pag-atake ng espada ni Dustin ay naging masyadong matalim at mabilis. Ito ay nadagdagan ng hindi kapani-paniwala. Sa sandaling ginamit ito ni Dustin. Sa napakaikling panahon, nakapasok na ito sa katawan ng binata at naputol ang lahat ng kanyang sigla. Nawalan na ng magawa ang binata na naka-purple robe ngunit hindi niya ito napansin ng matagal. Gamit ang huling onsa ng vital energy na natitira sa kanyang katawan. Nagawa niyang tumagal ng ilang sandali. Bago pa niya maintindihan ang nangyari. Nagsimulang magkabisa ang masasamang pag-atake ni Dustin. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng 1,500,000,000 pag-atake ng espada na pinagsama sa isa ay talagang nakakatakot. Natahimik ang lahat ng naroon. Napuno ng nakamamatay na katahimikan ang hangin. Ang espasyo ay tila nagyelo at huminto. Kaya nagkaroon ng oras, na huminto. Nandoon na ang lahat at nakita ang katawan ng binata. Nakasuot ng purple na damit. Na unti-unting sumabog. Ang eksenang iyon sa harap ng kanilang mga mata ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Hindi lang nila, maisip ang kanilang nakita. Arg! Ano bang nangyayari sa katawan ko? Ang espiritual na kaluluwa ng binata na nakasuot ng kulay ube ay mabilis na lumabas sa kanyang basag na katawan. Boom! Ang kanyang espiritual na kaluluwa pagkatapos ay ganap na sumabog sa abo. Ang kanyang kaluluwa at katawan ay agad na nawasak. Si Barlow ay isa sa 10 pinakamakapangyarihang pangunahing disipulo sa Whirling Sect. Kinakatawan din niya ang nangungunang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng nakababatang henerasyon sa buong Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Gayunpaman, hindi inaasahang pinatay siya ng isang cultivator sa Heaven Immortal Realm sa harap ng lahat. Bukod dito, maliban sa mga banal na Diyos, karamihan sa mga tao sa karamihan ay hindi naisip kung paano natalo si Barlow. Masyadong mabilis ang atake ng espada ni Dustin sa mata. Napakabilis na parang walang nangyari. Wow! Ang pagsasama ng 1,500,000,000 pag-atake ng espada sa isa ay talagang isang napakalakas na hakbang. Sa aking kasalukuyang cultivation base ng swordsmanship, sa palagay ko ay walang sino man sa Divine Realm ang makakatalo sa akin. Kahit na ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay hindi maglalakas loob na kunin ang aking espada. Napaisip si Dustin sa sarili. Kasabay nito, sa Flying Phoenix Sect, Sir, ang binatang ito na nagngangalang Dustin ay talagang isang pambihirang magsasaka. Posible bang manalo ang ating Flying Phoenix Sect sa kompetisyon? Baka may pagkakataon tayong mapanatili ang Heavenly Crater Mine. Gulat na tumingin kay Dustin ang matataas na pinuno ng Flying Phoenix Sect. Posible. Pinatay ni Dustin ang batang talentong iyon mula sa Whirling Sect sa isang galaw lang. Bilang karagdagan, hindi pa niya nailalabas ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Baka sa kanya, mananalo talaga ang Flying Phoenix Sect natin. Sa sobrang tuwa ni Fletcher ay nanginig ang buong katawan. Tama ka, Shepard. Nakakatakot ang fighting power ni Dustin. Gulat na bulalas ni Cyril. Haha, kumbinsido ka na ba? Tumawa si Shepard. Nang mga sandaling iyon ay dumilim ang mukha ni Sheridan. Plano sana niyang iligtas si Barlow. Ngunit huli na siya. Ang pag-atake ng espada ni Dustin ay nawala ang katawan at espiritual na kaluluwa ni Barlow sa isang iglap. Bukod dito, gumalaw siya sa napakabilis na kahit isang banal na Diyos ay hindi siya mapigilan sa oras. Galit na pinandilatan ni Sheridan si Dustin. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Damn it, Master Hare. Gusto akong patayin ng matandang ito. Ramdam na ramdam ko ang intense niyang pagpatay. Kapag may nangyaring masama, tatakas kami agad. Bulong ni Dustin kay Hare sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa battle ring,
Mukhang nanalo ako sa laban. Mayroon bang ibang tao sa iyong sekta na gustong mamatay? Panunuya na tanong ni Dustin habang nasa likod ang mga kamay. Ang lakas ng loob niyang magsalita sa whirling sect sa ganoong tono. Pinatay na ng bastos na iyon si Barlow. Hindi ba talaga siya natatakot na patayin siya ni Sheridan sa galit? Nagulat ang lahat ng manunood sa mapanghamak na ugali ni Dustin. Tinitigan ng mga tao ng whirling sect si Dustin na may nakamamatay na mga mata. Lahat sila ay gustong sumugod sa battle ring at punutin siya. Ang whirling sect ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Palagi silang iginagalang at iginagalang ng lahat sa sansinukob. Binata, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong hamanin ako ng harapan. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita ng isang suntok? Napaungol si Sheridan. Gayunpaman, bigla siyang ngumiti kay Dustin. Bata, sino ka ba? Dapat kong sabihin sa iyo na ang iyong lakas at talento ay bihirang makita. Makinig ka sa akin ng mabuti. Kung sasali ka sa aming sekta, sisiguraduhin kong maging punong alagad ka sa isang iglap. Matatanggap mo ang pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang ng aming sekta. Alok ni Sheridan. Na-appreciate niya talaga si Dustin. Kukunin pa nga kita bilang isang personal na alagad. Basta maging miyembro ka ng ating sekta. Masisiguro kung magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ngayon, ano ang sasabihin mo? Sabi ni Sheridan sa nakakatuwang tono. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng direksyon. Alam ng lahat na siya ay isang medium grade na banal na Diyos. Sa tabi ng pinuno ng sekta, siya ang may pinakamataas na posisyon sa buong whirling sect. Itinuring din si Sheridan bilang isa sa mga nangungunang cultivator sa buong Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Sa sandaling iyon, inalok niyang kunin si Dustin bilang kanyang alagad. Lahat ng kabataan sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom ay nangarap ng ganitong pagkakataon. Ilang sandali, libo-libong mata ang nakatutok kay Dustin. Sabik silang makita kung ano ang isasagot niya. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na si Dustin ay magiging kalugod-lugod at sasang-ayon kaagad. Gayunpaman, hindi siya tulad ng karamihan sa mga tao. Oh, parang nakakatokso ang offer mo. Sa kasamaang palad, hindi ako interesado sa iyong sekta. Sabi ni Dustin na may pilit na ngiti. Si Egbert ng Celestial Cyan Kingdom. Isang premium grade divine god. Ay minsang nag-alok na kunin si Dustin bilang kanyang personal na alagad. Hindi kinuha ni Dustin ang alok na iyon. Wala siyang pakialam sa alok ng isang medium grade na divine god. Bukod dito, sa mga mata ni Dustin, ang whirling sect ay isang masamang sekta dahil gusto nilang patayin si Morphe. Sa makatuwid, hindi nararapat para kay Dustin na maging bahagi ng sekta. Bakit ganyan ang tingin mo? Ngumuso si Sheridan. Hindi siya kontento sa panunuya ni Dustin. Siguro dahil napakaliit ng sekta mo para ako'y pagbigyan. Sabi ni Dustin na may mahinang ngiti. Ano? How dare you? Galit na galit si Sheridan. Bilang isang medium grade divine god, siya ang nagkusa na mag-alok kay Dustin. Ngunit hindi tinanggap ng binata at nakaramdam ng pasasalamat. Sa halip, tumugon siya ng may labis na paghamak. Sa isang iglap, umapaw ang katawan ni Sheridan na may kakilakilabot na layuning pagpatay. Isang walang hanggan at kakilakilabot na kapangyarihan ng batas ang biglang dumating sa Dustin. Damn it, Dustin! Sasalakayin ka ng matandang ito. Tayo'y tumakbo para dito. Maliwanag. Hindi tayo kalaban para sa isang katamtamang antas na banal na Diyos. Nagmamadaling sabi ni Hare kay Dustin. Noon, tahimik na nilabas ni Dustin ang reincarnation token at hinawakan ito sa kanyang palad. Handa siyang i-activate ito sa sandaling may nangyaring masama. Ang reincarnation token ay isa sa pinakadakilang trump card ng Dustin. Hindi alam ni Sheridan na may napakagandang magic treasure si Dustin. Kaya, naisip niya na si Dustin ay walang paraan upang makatakas sa kanyang galit. Ang kayamanan din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Dustin na guluhin si Sheridan ng paulit-ulit. Kung hindi niya kayang talunin, pwede na siyang umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hoy,
Dustin, ikaw pala. Bakit ka napunta sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom? Bakit ka nakatayo sa battle ring? At bakit ka nakikipaglaban para sa Flying Phoenix Sect? Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa soul scene ng Dustin. Master Morphe, sa wakas nandito ka na. Nasa Cloud9 si Dustin. Hindi niya akalain na muli niyang maririnig ang boses ni Morphe. Master Morphe, nandito ako para sa iyo. Oo nga pala, nabalitaan ko na na-offend mo ang Whirling Sect at na-list ka sa most wanted list nila. Kamusta ka ngayon? Curious na tanong ni Dustin. Oo, pinalala ko nga ang sekta nila. Ngayon, hinahabol ako ng Whirling Sect kung saan-saan. Buong araw akong sinusundan ng mga lalaki mula sa Divine Corpse Palace. Nakakainis na sila. Narinig ko na ang mga tao ng Whirling Sect ay dumating upang guluhin ang Flying Phoenix Sect. Iyon ang dahilan kung bakit tahimik akong pumunta dito at naghanda na pumatay ng isang grupo ng mga tao mula sa Whirling Sect. Si Sheridan ay isa sa pinakamakapangyarihang magsasaka sa sekta na iyon. Kung siya ay mapatay, ang pinuno ng kanilang sekta ay masisira. At saka, nailalabas ko rin ang galit ko. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Sagot ni Morphe. Nakita ko. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang plano ni Morphe. Bueno, sabay nating patayin silang lahat. Master Morphe. Pagkatapos, makakaalis na tayo sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Excited na sabi ni Dustin. Umalis sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Baka mahirapan tayong lumayo ng hindi napapansin. Ang Whirling Sect ay nagpadala na ng mga tao na magbabantay sa lahat ng pasukan at labasan ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kung pwede lang, matagal na akong umalis. Napabuntong hininga si Morphe. Huwag kang mag-alala, Master Morphe. May ideya ako. Nakalimutan mo na ba ang lahat tungkol sa magic treasure ko? Nagmamadaling sabi ni Dustin. Oh, tama. Paano ko makakalimutan? Dustin, nasa iyo ang kahanga-hangang magic treasure na iyon. Maaari mo kaming direktang i-teleport palabas ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Hahaha, ang galing. Well, Dustin, gawin natin ang isang bagay na malaki. Maglunsad tayo ng palihim na pag-atake sa Whirling Sect. Patayin ang malaking bilang ng kanilang mga tao. At pagkatapos ay umalis ng madali. Tumawa si Morphe. Lahat tama. Tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Nagtawanan ang matanda at ang binata. Mabilis na mga mensahe ang lumipad mula sa Dustin patungo sa Hair sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Purong saya ang sumilay sa mga mata ni Hair. Master Morphe, si Sheridan mula sa Whirling Sect ay isang medium-grade na divine god na may malaking lakas. Sigurado ka bang kaya mo siyang ibaba? Baka sa boses ni Dustin ang pag-aalala. Sapat na ang lakas ng isang medium-grade na divine god para tumayo ang kanyang balahibo. May plano ako. Aasahin mo pa siya at sisipakan ko siya habang nalilito siya. Bilin ni Morphe. Nakuha ko. Madaling tumanggaw si Dustin. Ano ang iniisip mo? Matandang geezer. Inaaway mo ba ako? Napakabilis mo at nang ahas kang mangarap na maging amo ko. Malayo ka sa pagiging qualified. Kung gusto mong lumaban, halika at kunin mo. Matanda, tingnan ko kung gaano kakalakas. Sigaw ni Dustin kay Sheridan na malamig ng inisyen. Gustong-gusto na talagang mamatay ng brat na yon. How dare he arrogantly talk shit to Elder Sheridan? Wala akong ideya sa ginagawa niya. Mapapatay niya ang sarili niya. Malakas na sigaw ng kawalang paniwala ang bumungad sa karamihan. Humph! I don't give a shit kung bakit mo ako ginagalit. Kung gusto mo, papatayin kita sa kinatatayuan mo. Ngumisi si Sheridan. Bumubuhos na parang tubig ang bawat onsa ng kanyang balak na pagpatay habang naghahanda siyang durugan si Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Dalawang agos ng kapangyarihan ng batas ang biglang lumabas sa mga mata ni Sheridan at bumaril patungo kay Dustin sa anyo ng dalawang itim na machete. Mahigpit na nakaimpake sa dalawang machete ang mga batas ng kalikasan na gusto niyang gamitin para patayin si Dustin. Ang malalim na pag-unawa sa mga batas ng kalikasan ay madali para sa mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Bawat galaw at bawat tingin.
Makahiram ng dalisay na puwersa ng kalikasan. Subconsciously, Dustin itched to use his body movement skill and run as far away as possible. Kahit na sinubukan niya, ang espasyo kung saan siya nakatayo ay mahigpit na nakakulong ng kakila-kilabot na kapangyarihan ng batas. At hindi siya makagalaw ng isang kalamnan. Bagamat tila bumagal ang oras para kay Dustin habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng dalawang itim na machete. Talagang napakabilis ng mga ito at lumitaw sa kanyang mga mata sa isang kisap mata. Parang nasa kalagitnaan na ng libingan si Dustin nang maramdaman ang matinding takot sa puso niya. Ang isang medium grade na banal na Diyos ay masyadong nakakatakot. Sa lakas ko, hindi ko man lang siya kayang labanan. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa isang tingin pa lang ay pinigilan na siya ni Sheridan at ngayon ay kailangan niyang panoorin ang nalalapit na kapahamakan sa kanya. Imposibleng lumaban. Damn it, nasa malaking problema si Dustin. Parehong namutla sina Shepard at Cyril sa kanilang takot. Kahit gaano pa nila kagustang pumasok at iligtas si Dustin. Hindi sila nakagalaw dahil sa kaunting lakas nila. Ang lakas lang ni Sheridan ay sapat na para ma-freeze sila sa kanilang mga landas. Ang lahat ng tao sa paligid ay hindi makagalaw ng isang kalamnan dahil pakiramdam nila ang kanilang enerhiya ay lubusang pinigilan. Patay na ang lalaking iyon. Lahat sila ay may parehong iniisip. Sa sandaling iyon, may nangyaring taliwa sa inaasahan ng lahat. Boom! 4 na daluyan ng malabituin na enerhiya ang lumundag patungo kay Sheridan. Mula sa kawalan ay tumalon ang 4 na numero. Lahat sila biglang inatake si Sheridan bilang isa. Boom! 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 Hindi lang langit at lupa ang nanginginig. Pati ang mga bituin ay tila nanginginig. Bawat pulgada ng mundo sa kanilang paligid ay parang nasa bingit ng pagguho. Bumuhos ang kakila-kilabot na omnipotent skill sa 4 na figure na lumapit kay Sheridan sa isang iglap. Ang nakabulag na maliwanag na banal na ningning ay ganap na nagpapaliwanag sa kalangitan. Mga duwag, how dare you attack me? Purong galit ang bomb-alot sa mga ugat ni Sheridan habang nagmamadaling tumalikod para lumaban. Boom! Isang mahabang itim na sibat na umuusad na may magulong enerhiya ang lumitaw mula sa ulo ni Sheridan. Habang ang mga mata ni Dustin ay desperadong naghahanap sa nakakasilaw na liwanag. Mabilis niyang napagtanto na ang 4 na figure ay sina Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal, ang 4 na divine gods mula sa 3,000 universo. Sunod-sunod na sumabog ang marahas na pag-atake habang pinaulanan ng 4 na divine gods si Sheridan ng walang katapusang suntok. Tulad ng mga bituin na lumipad sa kalangitan. Mabilis at mabangis ang mga atake ni Morphe. Maging ang universo ay namutla habang binago niya ang mismong kapaligiran gamit ang malaking gintong espada sa kanyang kanang kamay, at ang lila na kalasag sa kanyang kaliwa. Boom! Ang magulong enerhiya ay sumambulat sa gininto ang espada ni Morphe habang siya ay humahampas pasulong at walang katapusang banal na ningning ang nilunod ang espasyo sa kanyang harapan. 8 pang itim na sibat ang sumugod sa nakabukang bibig ni Sheridan. Ngayon ang 9 na sibat ay nagbagong anyo sa 9 na malalaking itim na dragon na lumipad sa walang laman at nagpakilo sa hangin at mga ulap. Boom! Isang pagsabog ang halos nagpabingi sa lahat ng tao habang ang 5 banal na Diyos ay brutal na nagbanggaan sa isa't isa. Nabuo ang mga bitek sa kalangitan na sumasalamin sa mga kumakalat sa lupa. Ang hindi mabilang na mga nilalang ay nagsimulang magpakawalan ng nakakabinging mga panaghoy at hiyawan. Kahit na ang walang katapusang batas ng kalikasan ay nawasak. Ang mismong espasyo ay nawasak. Nilipol din ang oras. Ito ang hitsura ng tunay na pagkawasak. Hindi mabilang na mga nilalang ang naapektuhan ng malagim na labanan sa pagitan ng mga Diyos. Puff! 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 Ang hindi mabilang na mga katawan ay naging wala. At maging ang mga kaluluwa ng mga nilalang ay nawasak. Buti na lang kay Dustin. Nakatakbo na siya sa malayo kasama sina Hare, Shepard at Cyril. Ang labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ay masyadong nakakatakot. Kung patuloy silang lalaban ng ganito, tuluyang magugunaw ang mundong ito. Hindi nakakagulat na bumagsak ang antas ng universo ng bawat isa sa 3,000 universo pagkatapos ng kakila-kilabot na banal na laban ng iyon ilang panahon na ang nakalipas.
Napapikit na lamang si Dustin sa kanyang sarili. Boom! Bumuhos ang dugo sa figurang itinapon mula sa makapal na labanan. Ito ay walang alinlangan na si Sheridan mula sa Whirling Sect. Dahil sa palihim na pag-atake ng apat na iba pang mga banal na Diyos. Si Sheridan ay nahuli at nasugatan. Si Elder Sheridan. Nako! Hindi. Nasugatan si Elder Sheridan. Isang malakas na sigaw mula sa isang tao sa Whirling Sect ang ikinagulat ng lahat. Kayong apat, how dare you attack our sect's elder? Tatlong iba pang mga banal na Diyos ang sumabak sa labanan sa tabi ni Sheridan. Silang tatlo ay mga preliminary grade na Divine Gods. Lahat ng tatlong preliminary grade na Divine God ng Whirling Sect ay sumali din sa labanan. Kinuha ni Morphe si Sheridan para maging kaaway niya. Sina Andreas, Lucian, at Pascal ay nakipagsapalaran laban sa tatlong preliminary grade na Divine God ng Whirling Sect. Ito ay ang perpektong bilang ng mga Diyos sa magkabilang panig. 10,000 batas at walang hangganang banal na ningning ang Bamalot sa larangan ng digmaan habang ang 8 Diyos ay mabangis na lumaban. Maging ang mga batas ng universo ay naging nakikitang mga tanikala sa panahon ng kanilang labanan. Kakaibang liwanag ang nagmula sa makapal na nakapak na loche na lumipad sa kalangitan. Mukhang napakatalino at parang panaginip. Ang bawat isa sa 8 banal na Diyos ay gumamit ng kanyang sariling kapangyarihan sa batas sa labanan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Dustin ang napakaraming banal na Diyos na lumaban ng napakabangis. Kumikinang ang malaking interes mula sa mapupungay niyang mga mata na hindi tumalikod sa matinding laban. Kaya ang mga labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ay ganito. Napaisip si Dustin sa sarili. Boom! Lumakas ang magulong enerhiya mula sa kanang kamao ni Morphe habang sinuntok niya si Sheridan. Kaya naibalik na ni Master Morphe ang kanyang lakas bilang isang medium grade na Diyos na Diyos. Hindi kailangan ng isang henyo upang malinaw na makita na si Morphe ay isa na ngayong katamtamang antas na banal na Diyos tulad ni Sheridan. Dahil malubhang nasugatan na si Sheridan. Hindi siya kalaban ni Morphe. Haha, go to hell, bastards of the Whirling Sect. Pumutok ang malakas na tawa ni Dustin nang bigla siyang humakbang pasulong at sumugod patungo sa mga tao ng Whirling Sect. Ibinuhos ng mga banal na Diyos mula sa magkabilang panig ang kanilang lahat sa labanan. Kahit na gusto ng iba pang mga disipulo ng Whirling Sect na tumalon. Lahat sila ay nasa o mas mababa sa Divine Realm at wala talagang silbi. Swish! 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 Inunat ni Dustin ang kanyang kamay at iwinagayway iyon. Isang espadang aura ang tumama at pumutok sa kalangitan. Puff! 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 Sa tuwing ipapatawag ang sword aura, ang mga tao ng Whirling Sect ay nakaranas ng kakila-kilabot na pagsabog. Pinatay ni Dustin ang maraming tao mula sa kanilang sekta bago pa man sila makasigaw sa matinding paghihirap. Nagkalat ang dugo, laman, at buto sa buong kalangitan. Sa bawat galaw na ginawa ni Dustin, ang Whirling Sect ay tumanggap ng mas matinding pinsala. Whoosh! Muli na namang ginalaw ni Dustin ang kanyang kamay. At isa pang aura ng espada ang tumama sa kanila. Nagkalat ang dugo kung saan-saan. At maraming tao ang pinugutan ng ulo. Maraming miyembro ng Whirling Sect ang namatay o nasa bingit nito. Tumigil ka! Ilang Divine Realm Cultivator ang sumugod kay Dustin sa pagtatangkang pigilan siya sa pagpuksa sa kanilang mga tao. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Maraming Crimson Puppet String ang bumaril mula sa kanyang Soul Sea at inatake ang mga cultivator na lumalapit sa kanya. Wala pang isang segundo. Ganap na nagbago ang sitwasyon. Guru, ang mga magsasaka ng Divine Realm ay yumuko ng may paggalang kay Dustin. Kinaweya ni Dustin ang kanyang kamay. At daan-daang mga alipin niya ang agad na inihatid palabas ng Slave Tower. Kunin ang lahat ng mga cultivator sa Divine Realm. Patayin ang bawat isa pang magsasaka na mas mababa sa kanilang antas. Inutusan ni Dustin ang kanyang batalyon ng mga alipin ng Divine Realm. Kaagad, ang kanyang mga tagapaglingkod ay sumugod patungo sa mga miyembro ng Whirling Sect. Ang mga cultivator na ito ay napakalakas dahil nasa Divine Realm na sila. Bukod doon, galing din sila sa iba't ibang kilalang sekta.
Hindi nagtagal bago nila nakuha ang kapangyarihan at nasupil ang natitirang mga disipulo ng Whirling Sect. Ang Whirling Sect ay lubos na natalo. Mayroong ilang mga cultivator ng Divine Realm na namatay sa labanan. Ngunit nagawa ni Dustin na masakop ang iba pa sa kanila. Nahuli niya sila at ginawang alipin gamit ang kasanayang puppet strings. Di nagtagal, binalak ni Dustin na bumalik sa 3,000 malaki at maliit na cosmos. Ang mga aliping ito na kanyang natipon ay ang backup na puwersa na inihanda ni Dustin kung sakaling ang sitwasyon ay nangangailangan nito. Alam niya na sa sandaling bumalik siya sa 3,000 malaki at maliit na cosmos. Isang matinding labanan ang garantisadong para sa kapakanan ng Fallen Immortal Cosmos. Ngayon na mayroon siyang mas makapangyarihang mga alipin sa kanyang arsenal. Ang lakas ng Fallen Immortal Cosmos ay tumaas ng husto. Ano? Mayroon na ngayong daan-daang mga cultivator ng Divine Realm na tumatawag kay Dustin na kanilang master. Paano ito? Sa di kalayuan, labis na nabigla si Cyril. Sandaling naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Dustin. Kinukutya niya ang kanyang kakayahan dahil nasa Heaven Immortal Realm lang siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng daan-daang alipin si Dustin sa Divine Realm. Kung ikukumpara sa mayroon si Dustin ngayon, alam ni Cyril na wala siyang laban sa kanya. Shepard, talagang hinahangaan ko si Dustin ngayon. Totoo nga ang sikat na kasabihan. Palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Mula ngayon, kailangan kong matutong magpakumbaba. Mapait na ngumiti si Cyril. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang totoo ay ganoon din ang nararamdaman ko. Habang tumatagal kasama ko si Dustin, mas lalo akong naiinis. Pero buti na lang. Sanay na ako ngayon. Inalo ni Shepard si Cyril. Sa panahong ito, ang mga mata ni Dustin ay nakatuon sa matinding labanan sa pagitan ng 8 Divine God sa di kalayuan. Nasira na nila ang battlefield dahil sa nakakatakot nilang fighting aura. Ang kawalan ay puno ng mga bumps at hollows. Bukod dito, nasira ang batas ng kaayusan na umiral sa espasyong iyon. Ang mga labi ng mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay nakakalat sa buong kawalan. Kabilang sa kanila, si Morphe ay nakikipaglaban kay Elder Sheridan mula sa Whirling Sect. Sina Andreas, Lucian, Pascal ay nakikipaglaban sa 3 preliminary grade na Divine God ng Whirling Sect. Hindi ako sigurado kung magkakaroon ng anumang pagkakaiba kung gagamitin ko ang aking kasalukuyang lakas para atakihin ang isang preliminary grade na banal na Diyos. May biglang pumasok sa isip ni Dustin. Well, hayaan mo akong subukan ang flying swordsmanship upang umatake mula sa malayong distansya. Nagpasya siyang subukan. Kaya, ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at dumura. Whoosh! Isang matanda at mabigat na espada ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mahabang espadang ito ay regalo mula sa Sword Emperor kay Peterson na Daoist ancestor. Ibinigay ito ng huli kay Dustin. At pinino ito ni Dustin para maging isang lumilipad na espada. Boom! Ang lumilipad na espada ay sumugod mula sa malayo, na naglalabas ng nakakatakot na banal na ningning. Katulad ng unang liwanag noong ginawa ang mundo. Ang katawan ng espada ay kumikinang. At ang sinag ay walang katulad na maliwanag. Kumalat ang aura ng espada na parang malawak na dagat. Dahilan para manginig ang magulong espasyo. Isinama din ni Dustin ang enerhiya ng 1,500,000,000 pag-atake ng espada sa strike na ito. Ang dalawang kasanayan, ang pinagsamang 1,500,000,000 pag-atake ng espada sa isa at ang flying swordsmanship, ay isinama sa isang pag-atake. Bukod dito, ang mahaba at mabigat na espada na iniwan ng Sword Emperor ay napakalakas sa kanyang kasalukuyang kapasidad. Ito ang pinakamabisang sword skill na maaaring ipatawag ni Dustin. Ang maliwanag na ningning ng espada ay pumutol sa walang hangganang universo. Naputol ang kadiliman at lamig. Ang lumilipad na espada ay tila hindi mapigilan sa mundong ito. Ang kakilakilabot na ningning ng espada ay lumipad sa kalangitan. Napakaliwanag nito na kahit ang mga bituin ay lumabo kung ihahambing. Walang makalaban dito. Ang hampas ng espada na ito ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na divine liwanag. Ang lahat ng mga kulay sa mundo ay kumupas sa presensya nito. Sa isang iglap,
Ang lumilipad na espada ay sumugod sa preliminary grade Divine God mula sa Whirling Sect. Kahit saan ang espadang dumaan ay napapawi. Ang preliminary grade na Divine God, sa kabilang banda, ay abala sa pakikipaglaban niya kay Master Andreas. Nagulat siya nang bumungad sa kanya ang lumilipad na espada ni Dustin. Humph! Naramdaman ng nakakatakot na kapangyarihang pumatay ng lumilipad na espada. Ang preliminary grade na Divine God ay malamig na bumantong hininga at iniunat ang kanyang kamay upang pamitik ito. Clang! Ang lumilipad na espada ay nag-ricochet, nanginginig, at nagpupumiglas ng marahas. Gayunpaman, kahit na ang banal na Diyos mula sa Whirling Sect ay nagawang ilihis ito. Ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki. Dahil kapag pamitik ang kanyang mga daliri sa lumilipad na espada, namamanhid ang kanyang buong braso. Hindi pwede. Nabigla siya. Ang epekto ng atake ng espada mula sa isang cultivator sa Heaven Immortal Realm ay talagang nagpamanhid sa kanyang braso. Ito ay isang tunay na kamangha-manghang gawa. Sa kanyang level, madali niyang mapapatay ang hindi mabilang na Heaven Immortal Realm cultivator sa isang mahinang suntok. Gumagana siya. Nang makita ni Dustin ang mukha ng preliminary grade Divine God jerk sa gulat. Alam niya na ang kanyang sword strike ay nagdulot ng isang tiyak na epekto sa kanyang kalaban. Muli, inunat ni Dustin ang kamay at itinuro ito sa di kalayuan. Pinaandal niya ang lumilipad na espada at muling hinampas ang preliminary grade Divine God. Boom! Ang lumilipad na espada ay lumipad sa kalangitan. At ang aura ng espada ay parang dagat. Nagpagulong ito ng 10,000 alon at muling idiniin ang kanyang kaaway. Arg! Go to hell! Brat! Dahil sa inis, umungal sa galit ang preliminary grade na Divine God mula sa Whirling Sect. Isa siyang banal na Diyos. Ngunit labis siyang naabala ng isang binata sa Heaven Immortal Realm. Boom! 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 Sa itaas ng ulo ni Dustin. Ang walang katapusang batas ng kalikasan ay nagtitipon. Hindi nagtagal. Nabuo ang isang higanteng palad na gawa sa batas kapangyarihan ng kalikasan at dumating sa Dustin. Maaaring kontrolin ng isang banal na Diyos ang kaayusan at batas ng langit at lupa sa kalooban. Magaling! Dustin! Puri ni Endris. Siyempre, hindi niya hahayaang mapunta kay Dustin ang pag-atake. Iniwas niya ang kanyang palad at binasag ang higanteng palad na nabuo ng banal na Diyos na tatama sa kanya. Sa oras na ito, ang lumilipad na espada ni Dustin ay muling sumugod sa harap ng banal na Diyos ng Whirling Sect. Clang! Ginantay ng Divine God ang lumilipad na espada ng suntok at itinapon ito sa malayo. Gayunpaman, ang buong braso niya ay nanginginig muli ng marahas at naging manhid. Boom! Sinamantala ni Endris ang pagkakataong ito. Gumamit si Andreas ng walang kapantay na kasanayan sa palad at nataman ang kanyang kalaban. Agad na bumulwak ang dugo mula sa bibig ng banal na Diyos. Dustin, Terena, pwede tayong magtulungan bilang isang team para patayin ang lalaking ito. Tumawa si Andreas. Sige. Matapang at ambisyoso rin si Dustin. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na lumahok sa labanan ng mga banal na Diyos. Itinuro ni Dustin sa malayo at ang lumilipad na espada ay umikot at lumipad pabalik. Umikot ito sa paligid ng Dustin. Puno ng espiritualidad. Eye chop! Sigaw ni Dustin. Whoosh! Ang lumilipad na espada ay nagpaputok ng libo-libong mga Snow White sword waves. Tulad ng isang napakalaking pagdagsa ng mga nakabulag na bituin, na lumiligid mula sa malayo. Naglalaman din ang strike na ito ng 1.5 bilyong sword aura. Alinmang bahagi ng sansinukob ang dumaan ang lumilipad na espada. Ang bahaging iyon ay agad na lumabo at naging kulay abo na para bang lahat ng buhay ay pinutol dito. Minsan ang mga makukulay na mundo ay biglang naging mapatla at walang buhay. Walang makakalaban sa mabigat nitong kapangyarihan. Boom! Ang lumilipad na espada ay muling sumugod sa harap ng preliminary grade Divine God ng Whirling Sect. Ang preliminary grade na Divine God ng Whirling Sect ay parehong nagulat at nagalit. Ang lumilipad na espada ay nagdala sa kanya ng labis na problema. Nasa life and death battle na siya kay Andreas.
At ngayon ay kailangan na rin niyang harapin ang mga pag-atake ng lumilipad na espada. Fuck off! Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang siyam na layer na dilaw na pagoda ang lumipad mula rito. Flang! 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 Ang pagoda ay sumugod patungo sa lumilipad na espada at walang tigil na bumangga dito. Na inilalayo ito sa banal na Diyos. Nang makita ito, ikinaway ni Hendris ang kanyang kamay at isang puting jade bracelet ang lumipad mula sa kanyang manggas patungo sa pagoda. Bago ito makarating sa pagoda, ang pulseres ay lumaki ng daang beses, na bumabalot at humigpit ang pagkakatali nito sa paligid nito. Dahil ang pagoda ay napasuko at hindi kumikilos. Ang lumilipad na espada ay malaya upang ipagpatuloy ang pag-atake nito sa banal na Diyos. Boom! Sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ang lumilipad na espada ay gamulong ng 10,000 aura ng espada at idiniin ang preliminary grade na banal na Diyos. Arg! You measly brat! You're asking for death! Sa sobrang inis niya ay wala siyang ibang magawa kundi ang bumuo ng isang higanteng palad at inindayog ang lumilipad na espada. Boom! Ang lumilipad na espada ay bumangga sa higanteng palad. Ito ay may higit na masa at bigat kaysa sa taybak na ipinadalang hamampas ilang libong talampakan pabalik. Gayunpaman, naramdaman din ng preliminary grade na Divine God ang kapangyarihan ng espada habang namamanhid ang kanyang palad at nagsimulang lumabas ang sakit mula rito. Sa sandaling ito, na may dumadagandong na ingay na yumanig sa lupa, isang malaking gintong tanikala ang biglang lumitaw, na sinamahan ng gininto ang liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Niyanig ng malamig na pagpatay na layunin nito ang mabituing celestial sphere. Kinuha ni Hendris ang sandaling ito ng distraction bilang isang pagkakataon para patayin ang preliminary grade na Divine God ng Whirling Sect. Ang gintong tanikala na ito ay isang arcane na kasanayan na kanyang nililinang sa loob ng maraming taon. Ginawa ito mula sa isang perpektong halo ng lahat ng uri ng mga batas ng kalikasan na naganap sa gintong tanikala. Ang matiigang paglilinang ni Hendris ay nagbigay dito ng isang kakilakilabot na mapangwasak na kapangyarihan. Boom! Ang malaking gintong kadena, na nahati ang malamig na sansinukob, ay marahas na hinampas ang hindi mapag-aalinlangan ng katawan ng preliminary grade na banal na Diyos at itinapon siya ng ilang milya palabas. Sa gayong pag-atake, ang preliminary grade na Divine God ay nagkaroon ng malaking pinsala. Ang kalahati ng kanyang banal na katawan ay nabawasan sa isang putol-putol na piraso ng walang silbi na laman. At ang kanyang banal na dugo ay tumalsik sa lahat ng dako at nakakalat sa malawak na mabituing kalangitan. Slash! Inilahad ni Dustin ang kamay niya at itinuro ito. Umikot muli ang lumilipad na espada sa napakabilis na bilis. Puff! Tinamaan ng espada ang ulo ng preliminary grade na banal na Diyos at naputol ang kalahati ng kanyang noo, na naglantad sa isang bahagi ng kanyang utak na nagsimulang tumulo mula sa kanyang bungo kasabay ng mga pagtalsik ng dugo. Arg! Brat! Papatayin kita! Ang preliminary grade na banal na Diyos ay nagalit. Kung hindi siya ginulo ng paulit-ulit ni Dustin, hindi siya masasakta ng husto ni Hendris. Baliin ang langit at lupa, at muling likhain ang universo. Ang ilusyon at katotohanan ay umiiral sa parehong oras. Habang nagsasalita siya, ang preliminary grade na Divine God ay tumayo at kaagad. Ang kanyang divine body ay muling nabuo. Isang umalo na banal na apoy ang nag-alab sa kanyang paligid at habang patuloy niyang binabanggit ang kanyang spell, dahan-dahan niyang iginalo ang kanyang mga kamay sa paligid. Gamit ang mga puwersa sa paligid niya sa isang malaking bola ng nakasisilaw na liwanag. Biglang nabasag ang isang sulok ng kawalan. Boom! Isang bagong-bagong universo ang dahan-daang pinisil mula sa kawalan sa isang sulok ng madilim na mabituing kalangitan. Ang araw, buwan at mga bituin ay nilikha at nag-evolve kasama ng bagong likhang universo. Pagkatapos, na parang sa isang mabilis na paglipas ng panahon, ang mga multo ng mga nilalang ay nagsimulang gumalaw sa bagong universo ng paisa-isa. Ang lahat ng uri ng mga batas at tuntunin ay sabay-sabay na nahuhubog. Kakayahang lumikha ng universo. Seryoso ang mukha ni Hendris na nakaalerto.
Nakilala niya na ito ay isang uri ng maalamat na kaila hilakbot na ipinagbabawal na kasanayan. Ito ay sinabi na ito ay orihinal na isang paraan ng Diyos ng kaguluhan upang lumikha ng isang bagong universo. Maaari itong lumikha ng isang tunay na universo sa maikling panahon. Sa katunayan, sa walang hangganang dagat ng chaos, maraming universo na nilikha ng Diyos ng kaguluhan sa pamamagitan ng kasanayang ito. Siyempre, imposible para sa isang preliminary grade na banal na Diyos na lumikha ng isang tunay na universo sa pamamagitan ng paggaya sa ganitong uri ng DRG ng paglikha. Ito ay naging isang kahanga-hanga ngunit ipinagbabawal na arcane na kasanayan na may mahusay na mapanirang kapangyarihan. Dustin, lumabas ka at patayin mo siya. Sigaw ni Endries. Boom! 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 Siyam na dambuhalang gintong tanikala ang sumugod mula sa kawalan sa likuran niya. Tulad ng siyam na gininto ang ilog ng mga bituin, na lumilipad sa kalangitan at umaatake sa preliminary grade na banal na Diyos. Ng whirling sect, slash. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at itinutok ito sa di kalayuan at saka malakas na inindayog patungo sa kanyang kalaban. Ang lumilipad na espada ay tumugon sa isang microsecond at sumugod sa banal na Diyos. Sa kawalan, ang bagong nabuong universo ay mabilis na pumikit at lumipat patungo kina Andreas at Dustin. Ang batas sa kalawakan ng bagong universo na ito ay talagang nakakatakot. Kahit na nakatayo sa malayo si Dustin, ang bagong universo ay biglang tila nasa harapan niya at malapit na siyang lumunin sa isang iglap. Boom! 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 Nagsimulang gumamit si Andreas ng isang uri ng kasanayan sa kamao upang subukang makawala sa nakasusuklam na bigat na ipinataw ng bagong universo. Ito rin ay isang ipinagbabawal na omnipotent skill na hindi alam ng marami. Sa bawat paghahagis niya ng suntok, isang simbolo ng batas ng kalikasan ang mapupuno sa kanyang kamao. Nagdala ito ng hindi kapani-paniwalang bigat na higit sa 10 milyong libra at maaaring basagin ang mabituing kalangitan at basagin pa ang malayong mga bituin. Ang mga simbolo ng mga batas ng kalikasan ay siksikan, tulad ng malalaking alon, na lumulunod sa preliminary grade na banal na Diyos. Sa isang iglap, isang nagbabagang banal na apoy ang nagsimulang mag-alab sa katawan ni Endries. Sa pangkalahatan, mahirap gamitin ang isang ipinagbabawal na omnipotent na kasanayan sa banal na antas dahil lumabag ito sa ilang tuntunin na alam lamang ng mga lumikha sa kanila. Ang hindi alam ang mga kahihinatnan ay nagpalala nito. Kaya naman, kinailangan ni Endries na sunugin ang sarili niyang espiritual na diwa upang sindihan ang banal na apoy para magamit ito. Kung hindi niya gagawin iyon, hindi matagumpay na magagamit ng mga mahihinang Diyos na tulad niya ang isang ipinagbabawal na kasanayang makapangyarihan sa lahat. Dustin, humanap ka ng paraan para ma-distract ulit siya. Huwag mong hayaang kumpletuhin niya ang ebolusyon ng kanyang universe. Sa ganitong paraan lang ako magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Sinabi ni Endries kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sige, nakuha ko. Tumanggo si Dustin. Sa oras na ito, ang lumilipad na espada, na hinimok ng espiritual na kahulugan ni Dustin, ay patuloy na lumilipad pabalik-balik, patuloy na umiikot sa paligid ng kalaban at umaatake sa kanya ng iba't ibang kombinasyon ng mga chops, slashes at stabs. Subukan ang puppet strings. Napaisip si Dustin sa sarili. Shoop, shoop, shoop. Sa isang iglap, 10,000 pulang mahahabang kwerdas, na naglalabas ng nakakatakot na aura ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa, ay dumaan sa mabituing kalangitan ng universo at bumaril patungo sa preliminary grade na banal na Diyos sa kabilang dulo. Sa mabituing kalangitan, tila nagkaroon ng napakalaking eskarlata na pag-ulan. Ang lahat ng red silk thread ay nakatutok sa soul sea ng preliminary grade divine God. Ang bawat thread ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Dahil napino at naabsorb niya ang isang malaking bilang ng madilim na espiritual na mga demonyo sa mundo ng kadiliman. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay naging malapit sa isang preliminary grade na banal na Diyos. Ang puppet strings na ginamit niya ay may tiyak na epekto sa mga banal na Diyos. Ano ito?
Nagulat ang preliminary grade na Divine God at nakaramdam ng takot bilang panganib at posibleng kamatayan. Nananatili sa paligid niya. Nadama niya na kung ang mga pulang sinulid na ito ay dumampi sa kanyang katawan. Lalo na sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang mga Kawaila hilakbot na kahihinatnan ay naghihintay na mangyari. Fuck off! Sa kanyang pagkabigla at galit. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay naging isang mahabang ilog ng espiritual na aura na sumugod palabas ng kanyang soul sea. Na pinapanatili ang mga pulang string. Gayunpaman, kapag siya ay ginulo, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Basag. Kumikislap ang gininto ang kidlat, at ang siyam na malalaking gintong tanikala ay bumalik at sabay na tumama sa kanya. Ang mga kadena ay napakatalas kaya't nagawa nilang hatiin ang kanyang banal na katawan sa ilang piraso. Ang kanyang banal na dugo ay tumalsik sa lahat ng dako at sa huli. Hindi na makayanan ang anumang pag-atake. Ang kanyang banal na katawan ay sumabog. Isang nakakagulat na madugong ulan ang nagsimulang bumagsak mula sa mabituing kalangitan. Tulungan mo ako, ang isang espiritual na kaluluwa, na nagniningning sa banal na liwanag, ay lumabas mula sa banal na dugo at tumakas sa kadiliman. Saan ka pupunta? Alam mo, hindi ka makakatakas. Hinawakan ni Andres ang espiritual na kaluluwa at pinunit ito sa kalahati. Boom! 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 Sa sandaling ito, nagkaroon ng ulan ng dugo saan man sa universo. Hindi mabilang na mga ilusyon na nilalang ang lumitaw sa malawak na kalangitan. Sumasamba at nagbibigay ng kanilang paggalang sa namatay na banal na Diyos. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng funeral music. At dahan-dahang lumutang pababa mula sa kawalan ang mapuputing-puting bulaklak na papel. Ang pagkamatay ng isang banal na Diyos ay agad na naramdaman ng kapangyarihan ng batas ng universo. Kaya sumunod ang kakaibang pangyayaring ito. Ang bawat banal na Diyos ay malapit na konektado sa universo kung saan siya ay binantayan. Kapag sila ay namatay, ang hindi pangkaraniwang pangyayari na ito sa universo ay maaaring masaksihan. Samantala, sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom, ang mga divine tablet ng preliminary grade na Divine God na iyon sa mga altar ng hindi mabilang na mga sekta at lahi na sumasamba sa kanya ay sunod-sunod na sumabog. Mayroong hindi mabilang na mga sekta at lahi na dumating upang manalangin, maniwala at sumamba sa iba't ibang mga banal na Diyos. Kikilalanan nila sila bilang kanilang mga tagapagligtas at naglalagay ng mga banal na tapyas upang sambahin sila. Sa sandaling namatay ang isang banal na Diyos, ang kanilang mga banal na tapyas sa lahat ng dako ay sesabog. Bawat isa sa kanila, Dustin, ang galing. Kung wala ang tulong mo, napakahirap para sa akin na patayin siya. Pinuri at pinasalamatan ni Andres si Dustin.